Huling-huli sa CCTV ang paglabas ng lalaking yan sa isang bahay sa Barangay Santa Maria sa Zamboanga City. Bitbit niya ang isang plastic at speaker, tsaka bumalik ulit sa loob. Ang lalaki hindi pala taga roon. Dahan-dahan niyang inilabas sa isang flat screen TV at umakyat pang muli sa ikalawang palapag ng bahay. Hinalughog din niya ang ilang item sa kusina at kinuha ang blender at ilang grocery. Ayon sa may-ari ng bahay na isang OFW, dumaan sa bintana sa likod ng bahay ang suspect nang makaligtaan nitong isara ng kanyang kasambahay. Sa isinagawa operasyon ng pulisya, naibalik na ang TV na pinaniniwala ang ibinenta ng salarin sa ibang barangay. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng salarin. Mahigit 20 armas ang isinuko sa mga otoridad ng isa umanong abogadong kinatawan ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa programang Opland Paglalansag Omega ng PNP CIDG, voluntaryong isinuko sa kanila ang mga armas sa pagmamayari umano ng isang individual sa compound ng KOJC. Kabilang sa mga isinuko ang ilang rifle, pistol, shotgun, revolver at mga bala. Hawak na ng CIDG Davao mga armas para sa documentation at disposition. Maayos na po ang lagay ng 5 Pilipinong pasahero ng eroplanong nag-emergency landing sa Thailand. Ayon sa Department of Migrant Workers, nananatili sa Bangkok Hospital ang 5 kabilang ang 3 nasaktan. Nauna nang sinabi ng DMW na sasailalim sa operasyon ng isa sa kanila matapos makaranas ng neck injury dahil sa matinding turbulence noong Lunes. Sinagot daw ng Singapore Airlines ang pagpapagamot sa mga biktima. At patuloy din ang ugnayan ng DMW at DFA kaugnay sa anumang kakailanganin nila. Anli pasyalan at food trip sa gabi. Sagot yan ng cafe and restaurant sa Baras Rizal na may tanawing Malanami Island sa South Korea. May patok ding tambayan sa Antipolo na ang alok sa mga bumibisita, Kapeng Tatak Pinoy. At tinutukan niya ni Von Aquino. Ang cafe and restaurant na ito sa Baras Rizal, kamangha-mangha ang pagningning sa gabi. Sariwa pa ang hangin galing Laguna de Bay habang tumatawid sa Bamboo Bridge. At eco-friendly rin daw sila. Kami po ay merong solar panel na siyang nagiging source of energy namin. Ang daan papasok at palabas ng restaurant na palilibutan ng mga higanting puno ng mahogany. At kahit nga maliwanag na ang buwan, mag-enjoy pa rin sa pagpapapicture dito sa Malanami Island na lugar dito sa Baras Rizal. At kung mapagod ka't magutom, matakam sa menu na angat ang kulturang Rizalenyo. Tulad ng pritong dalag with balaw-balaw na binuro version ng Rizal. Ang inulang pori pinugot ay isa sa mga original dishes dito sa Baras. Hindi po kami gumagamit ng kahit na anumang MSG. Para siyang sinigang na nilagyan ng gata at may hipon. Sarap ng combination. Dessert with a twist ang turon with ice cream. Choco batirol. At kumikinang na blue ternatse juice. The food is very, very good. Nakaka-relax yung ambience, ganyan. Tapos, chill-chill lang na kwentuhan, kain, ganun. Support local din ang isinusulong ng Pinoy Cafe na ito sa Antipolo na may stunning panoramic view. Ang bawat higop ng kape, laking tulong sa Filipino coffee farmers. We really get our coffee straight from the farmers from all over the Philippines. Tapos po, we take pride also with our mga desserts like yung alcalde suman namin na staple dito sa Antipolo, which is suman, kasoy, mangga. I never taste coffee like this from others, and as well as the ambience, the view. It's really good. May twist din ang kanilang Pinoy menu tulad ng sinigang na hiniwalay ang sabaw. Litaw ang Antipolo sa palitaw na may kasoy, mangga, gata at white chocolate mint. At suman na may mangga, kasoy, caramel at salted cream. O saan tayo sa susunod na pasyal o kahit food trip? I-share nyo sa 24 Oras Weekend page ang inyong travel at food adventures. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino nakatutok 24 oras. Pasok na rin sa Paris Olympics ang Pinay gymnast na si Emma Lauren Malabuyo. Naka-bronze medal siya sa individual all-around sa Women's Artistic Gymnastics Asian Championships sa Tashkent, Uzbekistan.
Si Malabuyo ang ika-4 na Pinoy gymnast na nag-qualify para sa Paris Olympics. At sa pinakahuling tala ng Philippine Olympics Committee, 13 atletang Pinoy na ang nakatakdang lumaban sa Paris para sa 2024 Summer Olympics. Bukas ang finals Game 2 ng NCAA Season 99 Volleyball Tournament. Handang-handa na mga koponan na maghaharap sa men's and women's finals ng NCAA Season 99 Indoor Volleyball Tournament. Una lang nakuha ng Perpetual Atlas ang Game 1 laban sa EAC General sa men's division. Bukas maglalaban naman ang Benilde Lady Blazers at Letran Lady Knights sa women's division. Mapapanood ang NCAA Season 99 Indoor Volleyball Finals bukas alas 12 ng tanghali sa GTV. Mahigit 300 residente ang nailibing ng buhay sa matinding landslide sa Papua New Guinea. Madaling araw nangyari ang pagguho ng lupa kaya tulog pa ang mga residente. Natabunan ang mahigit 1,000 bahay sa 4 na village sa Enga Province. Kita sa drone footage na tila napatag ang isang nayon malapit sa isang minahan ng ginto. Pinangangambahang walang nakaligtas sa mga natabunang residente. Pero tuloy ang paghukay para makita ang mga nawawala kahit gumuguho ang malalaking bato. Hindi pa madaanan ang mga highway kaya helicopter lang ang masasakyan papunta roon. Amang pumagitna sa alitan napatay sa saksak. Isa pang padre de pamilya. Nabaril naman ang mga armadong lalaking biglang pumasok sa kanilang bahay. Paspasan natin ang ilang balita sa probinsya sa pagtutok ni Jonathan Andal. 52 anyos na lalaki patay ng barilin sa loob ng bahay sa Pozorubio, Pangasinan. Ayon sa pulisya, sumigaw ang 2 anak ng biktima sa kanilang garahe nang may biglang pumasok na 3 lalaki. Paglabas ng ama, pinagbabaril na siya. May tinangay pang 2 cellphone ng mga salarin bago tumakas. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang pamilya ng biktima habang patuloy naman ang investigasyon. Lalaking sospek sa droga napatay ng pulisya sa Talisay, Cebu. Nanlaban daw ang lalaki at pinaputokan sila ayon sa pulisya. Kaya raw sila gumanti. Nasawi sa ospital ang lalaki na nabaril sa braso at leeg. 2 baril at pakipakete ng pinaniniwala ang shabu ang nakuha sa lalaki. Nagkasaraw ng operasyon ng pulisya dahil sa tip na may armadong tao raw na tulak ng droga sa lugar. Sa Silay, Negros Occidental, patay sa saksak at pananaga ang isang lalaki. Sugatan naman ang kasama niyang anak. Sospek ang lalaking pinuntahan ng 2 para magkausap tungkol sa di pagkakaunawaan daw nila. Pero sa halip na magkaayos, nagkagulo sila. Hanggang sinaksak ng sospek ang anak, pati ang mismong biktima na pumagitna. May itak ang biktima na nagawang mataga ang sospek, pati ang isang kasamahan nito. Ginagamot pa ang sospek na naharap sa reklamong homicide at frustrated homicide. Wala pa siyang pahayag. Rider na walang helmet arestado sa Del Gallego, Camarines Sur. Ayon sa pulisya, walang naipakitang lisensya at rehistro ng motorsiklo ang sospek ng tanungin nila. Nakipag-agawan din siya sa susi ng kumpiskahin. Nakitaan siya ng 2 sachet ng pinaniniwala ang shabu. Nasa police custody na ang rider na wala pang pahayag. Lalaki natagpo ang patay sa loob ng kanyang bahay sa Cuenca, Batangas. Ayon sa pulisya, inakala ng ilang saksi na may inuman sa bahay nung nakarinig sila ng sigawan doon. Nagpapatuloy ang investigasyon ng pulisya. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makipag-ugnayan sa kaanak ng biktima. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Sa mga may nais ng dagdag kita o may pangarap na negosyo, ang literal na vehicle ng ilan ay magtayo ng food truck business na malaki raw ang matitipid kumpara sa ibang pangkaraniwang negosyo. Bakit o baka kita mo na ang asenso sa paandar na ito na tinutukan ni Bernadette Reyes. Mula sa ilang pirasong Ilocos Empanada, ngayon may mobile food truck ng negosyo si Angelo. Sa negosyo raw, pinili ni Angelo ilaan ang perang naipon sa halip na ipagpagawa ng bahay. Kumpara sa mga permanenteng pwesto tulad sa mga mall, mas mura ang kanilang gastos sa pagpapatakbo ng food truck. Ang binabayar lang po namin dito, ma'am, yung parking lang. Maghapon na po yun, mga almost 100 pesos, ma'am, per day. Yun lang po. Pag magre-rent kami, ma'am, gaya nung bazaar namin, 2.5 per day. Sa mga food carts kagaya nito, na ibababa nila ang presyo ng almost half the price kumpara sa mga mall dahil wala silang binabayarang renta. Bukod po sa convenience siya kasi malapit po sa mga dorm at school namin, yung price din po yung kinoconsider namin. Pangmasa talaga siya.
Parang ang maganda doon yung part na pasok siya sa budget ng mga students. Kotse naman ang ginawang tindahan ng mobile coffee shop na ito. Niloload lang sa likod ng kotse ang mga gamit at nilalatag sa mga tambay nights na talaga namang pumatok sa masa. Menos gastos din sa renta dahil sa gilid lang ng daan o parking area ang setup nito. Dati namang tauhan sa isang takoyaki store si John hanggang sa nakapag-ipon at nagtayo ng sariling negosyo. Gamit ang motorsiklong nilagyan ng sidecart na may lutuan, nilalako ni John ang takoyaki sa mga matataong lugar tulad ng mga paaralan. Naging tauhan po. Tapos pag nag-aipon po, nagnegosyo po ng sarili. Kaya nakumpisa dito ng FBCA po. Niluwas lang po namin. Niluwas po namin dito. Wala pa po takoyaki no? Kami pa lang po nag-uumpisa. Masyadong masakit sa bulsa kung o-order po tayo sa mga restaurant. So ayun, from time to time, need lang po natin magtipid. Payo ng mga mobile food cart owners sa mga nais pasukin ng ganitong negosyo. Tsatsagayin nyo lang ho talaga. Yung hindi naman lahat ibibigay sa inyo eh. Kumbaga, ikaw din yung gagawa ng swerte mo. Sipag lang po, tsaga. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Nanguna across the globe sa isang music streaming platform ang latest solo album ng leader ng BTS na si RM. Nang ilabas kahapon ang kanyang second solo album na Right Place, Wrong Person kasama ang title track na Lost. Pasok agad ito sa top chart sa maraming bansa sa buong mundo. May exciting milestone naman ang 2013 debut music video ng BTS na No More Dream. Kaninang umaga naabot na ng music video ang 300 million views sa isang video streaming site. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? At yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaki misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras. Mga kapuso, maging updated sa showbiz happenings anumang oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. At para sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.